Napakasarap talaga nitong ulam sa kanin, lalong-lalo na ipapartner mo sa sinangag sa umaga. Gawa nga pala ako ng chicken and beef loaf na napakasarap. Kaya naman kahit nasa bahay ka lang ay kayang-kaya mo itong gawin. Meron nga pala ako ditong chicken breast at saka karne ng baka. Purong laman yung mga ginamit ko dito. Bali, gumamit din pala ako dito ng sibuyas, isang buo at saka isang buong bawang. Pagkatapos niyan ay meron din ako dito 2 pirasong itlog. Yung baka nga pala itinanggal ko ng konti kasi may mga nasama mga puti-puti na konting balat. Dito nga sa aking food processor, una kong nilagay itong mga laman ng baka at nilagay ko na rin yung mga sibuyas at bawang para sabay-sabay na silang magiling dito. At nung medyo nagiling na nga yung baka, so inilagay ko na dito yung 2 tablespoon ng cornstarch, 2 tablespoon ng harina, naglagay na rin ako dito ng isang pirasong itlog. At sa pampalasa naman, so dito na rin ako magtitimpla para isang haluan na lang. So naglagay ako dito ng 1 tablespoon ng white pepper, naglagay syempre ako dito ng konting asin, at saka naglagay ako dito ng 1 tablespoon ng soy sauce para pampakulay. At naglagay na rin pala ako dito ng 1/4 cup ng water. So bali yung nagamit ko pala ditong karne ng baka is 1/4 kilo na purong laman. Pagkatapos yun ay dito ko na lang sa hinalo lahat-lahat. Ito na yung itsura niya kapag nahalo na. Isinalin ko muna ito sa isang lalagyan para malinisan ko itong aking food processor kasi next naman natin gigilingin dito yung ating mga chicken. So ayan, nilagay ko na rin dito yung aking breast chicken. Dito naman syempre ay same process pa rin. So inilagay ko na rin yung mga bawang at saka yung sibuyas. So syempre inilagay ko na rin yung isang pirasong itlog. So naglagay na rin ako dito ng 2 tablespoon ng cornstarch, 2 tablespoon ng harina. So ayan, dito na rin pala ako syempre magtitimpla. So white pepper, dinamihan ko kasi masarap tong maraming white pepper pero wag naman sobra. Naglagay na rin ako dito ng asin at saka ng konting toyo. Mga 1 tablespoon ng toyo para pampakulay lang, at naglagay na rin pala ako dito ng konting chicken powder. At ito nga pala yung nakalimutan ko kanina isama sa video doon sa ginawa kong beef. Naglagay pala ako dito ng isang kutsara mantika, syempre para maganda yung kalalabasan ng form ng ating gagawin chicken loaf. So ayan, ito na yung aking nagiling at ito na yung aking beef ready na at ready na yung aking chickens. Kaya naman iniready ko na rin yung aking paglulutuan. Kung nga pala isalin dyan, syempre papahirin muna natin ng konting mantika para mamaya kapag in-steam na natin at gusto na natin tanggalin ay hindi tayo mahihirapan. So kapag nakalimutan natin maglagay ng mantika ay mahihirapan tayong tanggalin yan kasi didikit talaga. Pala kung kayong gagawa yung pagtitimpla nito is nakadepende na sa inyo, katulad ng halimbawa ng asin, ng paminta. So ay nakadepende na sa inyo kung gaano karami yung ilalagay nyo ng paminta or asin. Pero sa akin gusto ko yung katamtaman lang, ayoko na masyadong maalat. At dito nga kapag nailagay na natin sa ating lalagyan, kahit anong lalagyan naman ay pwede yung gamitin basta pwedeng i-steam at hindi siya matutunaw. Siksikin natin ng mabuti para wala siya mga space. At syempre lagyan ito ng aluminum foil. Ito naman syempre ay protection para hindi siya pasukin ng water kapag in-steam na natin mamaya. So yan, dahil nga hindi ko alam dyan kung ano yung chicken at saka yung beef, so nilagyan ko ng palatandaan. Itong may white tape, yan ay yung chicken. At nag-ready na rin pala ako dito syempre na pag-i-steaman. So ayan, i-steam ko lang to ng mga 40 to 45 minutes. Ganyan, wag na sosobra kasi pag sumobra yan ay titigas ang magiging kakalabasan ng inyong gagawing chicken loaf at beef loaf. At eto, pagkatapos nga ng mga 45 minutes, so ayan, medyo malamig na iyan. So ganito yung gagawin natin kapag gusto natin i-check kung luto na ba siya. Kukuha tayo ng isang pirasong toothpick at susundutin niya ng ganyan. At kapag nga napansin nyo na wala nang sumasama dun sa toothpick o clear na siya, it means ay luto na yon. So side muna natin para palamigin. Syempre naghiwa na rin ako dito ng mga kamatis kasi masarap tong kapartner ng kamatis. At nagprito na rin pala ako dito ng 2 pirasong itlog, sunny side egg. So ayan, nilagay ko nga pala to sa ref ng mga 15 minutes lang kasi excited na talaga akong lutuin ito. Pagkatapos yan ay tinanggal ko na rin siya dito sa aking lanera. Mas maganda sana nga ito kung 4 na oras or mas higit mo siyang ilalagay sa ref para maganda talaga yung form. Dahil nga ako ay 15 minutes ko lang itong inilagay kasi nga ako excited na itong lutuin. Kaya naman kung mapapansin nyo, medyo malambot pa rin talaga siya. Maganda talaga siya, mga 4 na oras mo siyang lulutuin. Pero okay lang naman, kung pangkain lang naman ay pwede na rin. So ayan, nagprito na rin ako. Gusto ko dito nga pala yung medyo toasted lang kaunti. At ito nga naman yung chicken loaf. Tingnan nyo naman yung pagkakaiba doon sa beef loaf. Ito nga pala inilagay ko sa ref ng mga 2 oras. Kaya naman medyo mas maganda yung form nito kaysa doon sa beef. Naman syempre kung kayong gagawa ay maisasuggest ko sa inyo na patagalin nyo talaga sa ref bago nyo to iprito para maganda talaga yung form na kalalabasan ng inyong gagawing chicken at saka ng beef loaf. Eto na nga, siyempre naglagay na ako dito ng kanin kasi masarap talaga itong kapartners ng kanin. Aminin naman natin sa hindi, masarap talaga ito sa kanin. At naglagay na rin pala ako dito siyempre ng aking pinilitong itlog kanina at ng mga fresh na mga kamatis. Pakasarap siguro lalo na ito kapag papartneran mo ito ng pinilitong tuyo or kaya toasted na dilis. Naku, ang sarap. At ito na nga atin ang titikman ng ating homemade chicken loaf at beef loaf na napakasarap. Kayang-kaya mo itong gawin kahit nasa bahay ka lang. Kaya naman kung ito ay may tatry mo, napakasarap talaga kasi lasa rin ito yung mga nabibili sa supermarket na meat loaf. Ganun na ganun din yung lasa. At bukod pa nga dyan, syempre kung kayong gagawa ay makaka-make sure ka na napakalinis at wala talaga itong preservatives. Kaya naman, itry mo na rin. Kain na po tayo. Salamat po sa panonood. Bye!